Ang salitang inbreeding ay ang pagkakaroon ng relasyon ng magkakamag-anak sa isang pamilya. Isa ito sa mga iniiwasan lalong-lalo na ng mga breeder o yung mga taong ang hanap buhay ay ang pagbebenta at pagpapalahi ng mga hayop. Ngunit sadyang sa tradisyon ng tao, ito pala ay talaga namang nagaganap, lalong-lalo na sa panahon ng mga sinaunang dinastiya at mga kaharian. Ano nga ba ang magiging kalalabasan ng ganitong klase ng tradisyon? Kaya naman, samahan niyo ako mga katinagalog at sama-sama nating talakayin at alamin ang usapan at tradisyon ng mga sinaunang purong dugong bughaw. Ito ay aking pinamagatang Mahal Ko ang Kamag-anak Ko. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para hindi mahuli sa mga videong araw-araw ay ipinopost ni Tinagalog ang paliwanag. Karaniwan na tinatawag na inbreeding ang pagkakaroon ng relasyon sa dugo o genetiko, maging ito man ay sa tao o maging sa hayop. Isang magandang paliwanag dito ay kung ang ama at ina ng isang bata ay hindi magkaano-ano ay makakakuha ng balanse at magkaibang genes o karakter ang isinilang na sanggol na siya namang magbibigay ng magandang tsansa na ang isisilang na sanggol ay maging normal. Ito ay sa kadahilanan no kung ang ina ng sanggol ay may depekto sa kanyang genes ay mahahaluan ito ng isa pang mas maayos na genes na mula naman sa kanyang ama. Kaya naman magiging 50-50 o patas ang kanyang magiging maaaring maging kapalaran. Ngunit kung magkamag-anak ang ama at ina ng bata ay parehong may depekto ang kanilang mga genes, mula sa 50% ay lalaki ang tsansa na manahin nito ang depekto ng kanyang magkamag-anak na magulang. Kaya naman isa ito sa mga hindi ipinapayo ng mga sayantipiko, lalong-lalo na nang ito ay mapag-aralan pa ng ating makabagong siyensya. Ngunit hindi ito ang naging kaso ng mga sinaunang mga dugong bughaw, lalong-lalo na ng pamilya sa Africa, Europa at maging sa gitnang silangan. Sa kanilang paniniwala na ang pagkakaroon ng purong dugong bughaw ay isa sa pinakamataas na uri ng tao sa kanilang mga paniniwala. Ito ay upang maiwasan na rin na ang trono ay mapunta naman sa hindi naman nila kadugo. Dahil din sa ganitong kaugalian ay limitado lamang ang kanilang maaaring pagpilian upang kanila namang makatuluyan. Ngunit ano nga ba ang nagaganap sa mga taong tinatawag nila na purong dugong bughaw? Si King Tutankhamun, ang tinagurian na ang batang hari o ang Boy King. Namuno si Tutankhamun ng ika-1332 hanggang 1323 BCE. Ang ina ng batang hari hindi lamang asawa ng kanyang ama, kundi ito rin ay kanyang kapatid. Nalaman ito ng mga sayantipiko nang suriin ito ang DNA ni King Tut na siya namang naglahad ng kanyang tunay na pinagmulan. Ano naman nga kaya ang kinalabasan ng pagiging mag-asawa ng kanyang mga magulang? Ayon sa pag-aaral ng mga sayantipiko na talaga namang nagdusa itong si King Tut, ang batang hari ay kinakailangang nakaupo ng palagi. Ito ay sa kadahilanan na taglay nito ang kondisyon na tinatawag na head collar's disease. Ang taong may mga ganitong kondisyon ay taglay ang sakit sa pagkapanganak pa lamang. Ang kanilang buto sa paa ay hindi nila nagagamit, bukod pa sa tila ba ang mga buto ay nababasag ng kusa. Ayon sa mga dalubhasa na ang kalagayang ito ay may kaakibat na walang kapantay na sakit sa taong mayroon ito. Isa pa sa katangian ng batang hari ay ang kanyang pagkakaroon ng napakaliliit na mga binti. Ang batang hari din ay may cleft palate o sa Tagalog ay tinatawag nila na bingot, at ang buto nito sa likod o ang spinal cord ay tabingi rin. Hindi rin maigalaw ni Tut ang kanyang ulo ng maayos dahil 7 sa kanyang buto sa likuran ng kanyang leeg ay magkakadikit. Ilan sa mga natagpuan sa kanyang pinaghimlayan ay 130 piraso ng tungkod. At ayon kay Zahi Hawass na ang pinuno ng Council ng mga Antik sa Ehipto na si King Tut
ay pumapana habang ito ay nakaupo. Lahat ito ay resulta ng DNA na puro namang nakuha sa kanyang magkapatid na magulang, si King George III. Kilala rin sa katawagan na ang Mad King George o ang may kapansanan sa pag-iisip na si Haring George. Ayon sa mga talaan na itong si George ay ipinanganak ng 2 buwang mas maaga. Nagmula ang haring ito sa pamilya ng Hanover na kilala sa pag-aasawa ng mga magkakamag-anak, lalong-lalo na nga sa mga magpipinsang buo. Paminsan, pwede na rin ang second o kahit pa ang third cousin. Para sa kanila ay dapat lamang nang magkaroon ng karapatan ang magkakamag-anak upang kanilang mapangasawa. Isa ito sa mga tradisyon at bagay na katanggap-tanggap sa bansang Europa ng ika-18 siglo. Kaya naman ang sakit sa pag-iisip na talaga namang may potensyal na mamana ay talaga namang kumalat sa kanilang naging mga anak. Dagdag na mga historian na ang haring si George ay nawala sa kanyang sarili ay may kalagayan na tinatawag na porphyria. Ang mga taong may ganitong kalagayan ay palagi ang masakit ang katawan at ang kanilang ihi ay kulay asul. Ayon sa mga dokumento na paminsan ay hindi mapigilan na magsalita ng hari ng buong araw. Paminsan ito ay nakikita na lamang na nangingisay. Nang umedad ang haring ito ay halos bulag dahil na rin sa katarata at hindi na halos makagalaw dahil na rin sa kanyang rayuma. Ng taong 1801 ay dinala na ang hari sa ospital nang may mga kapansanan sa pag-iisip at simula noon ay hindi na ito muling nakita pa ng publiko. Ayon sa talaan na pumanaw itong si King George nang wala sa katinuan at hindi nito kilala kung sino siya o kung nasaan ito napunta. Charles II ng Espanya. Sinasabi na nagmula itong si Charles sa pamilya ng Habsburg na ayon sa mga sayantipiko na sa kanilang pagsusuri, ang DNA ng mga ito ay halos pare-pareho. Ito ay dahil na rin sa magkakamag-anak ang natatanging minarapat nila na magtuloy ng kanilang trono. Ang ama ni Charles ay tiyuhin ng kanyang ina. Ang isa sa pinaka naging epekto nito kay Charles II ay ang kanyang pagkakaroon ng hindi kaaya-aya namang itsura. Kaya naman ito ay nabansagang nakulam. Ayon sa mga talaan ng kasaysayan na ang itsura ng haring si Charles ay maliit, lampa, may epilepsy at uugod-ugod. Ito rin ay talaga namang tuluyan ng nakalbo bago pa ito ay umidad ng 35 taong gulang. Tila ba namangha maging ang mga doktor ng kanyang kapanahunan dahil palagi na lang tila ba naghihingalo, ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay patuloy naman itong nakaliligtas sa bingid ng kamatayan. Dagdag na mga historia na nang bata pa ang hari ay hindi ito nakapagsalita hanggang sa ito ay 4 taong gulang at ito rin ay hindi nakapaglakad hanggang sa edad na 8. Ayon naman sa mga espesyalista sa ngayon na ang paliwanag nito ay dahil may kondisyon ang hari na tinatawag na ang Habsburg lip. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay masyadong mahaba ang panga o masyadong tumulis ito, kaya naman ito ang kadahilanan kung bakit tila ba kakaiba naman ang kanyang itsura. Isa pa sa nakikita ng mga doktor ay ang kanyang dila ay talaga namang napakalaki. Ayon sa mga eksperto na namana ng hari ang lahat ng ito dahil nga sila-silang magkakamag-anak lamang ang nagkakatuluyan. Ayon din sa talaan na ang Habsburg ay ang naitalang pinakagumawa ng ganitong kaugalian sa buong historya ng Europa. Ang haring si Charles ay pumanaw sa edad na 39 na taong gulang dahil na rin ito ay tila ba sakiti na simula pa lamang ng ito ay ipanganak. Ayon naman sa mga nag-autopsy sa labi ng hari, siya ay ang resulta ng 2 taong pakikisama ng mga magkakamag-anak sa isa't isa. Sa autopsy, nakita na ang kanyang puso ay talaga namang napakaliit. Ang kanyang baga ay talagang sira. Ang kanyang bituka ay nabubulok na. Iisa lamang ang parte nito ng pagkalalaki at ito ay napakaitim at nabubulok na rin. Ang kanyang utak ay pinasok din ng tubig. Isa ang pamilyang ito sa Espanya na talaga namang inakala na ang pagiging puro ng kanilang dugong bughaw ay maglalabas ng
puro at magandang lahi. Ngunit napatunayan na hindi naman talaga ito ang magaganap. Ang haring si Chulalongkorn. Ang haring ito ay pinanganak sa Thailand ng ika-1853. Ayon sa talaan na ang hari ay ang responsable sa pagiging modernisado ng bansa at talaga namang minahal ng kanyang pinamumunuan. Ilan sa kanyang mga pambihirang nagawa ay nang alisin nito ang pang-aalipin. Binago rin nito ang gobyerno upang mas maging epektibo sa paglilingkod sa mamamayan nitong nasasakupan. Bumuo din ito ng makabagong mga ospital at maging ang pagbabago ng batas upang ito naman ay mas maging patas. 4 naman ang naging asawa ng hari at ang lahat ng ito ay kanyang half-sister, kapatid nito sa ama o di naman kaya ay sa ina. Medyo may pagkaabala ang haring ito dahil bukod sa may bahay nito ay mayroon din itong 32 mga kabit at 116 pang mga kababaihan na palagi ang binibisita na kasama naman sa koleksyon nito ng kababaihan. Sa kabuuan, 33 ang mga anak na lalaki na naging bunga ng pagsusumikap ng hari at 44 naman ang naging niyang anak na babae. Kalahati sa mga ito ay naging maayos naman, ngunit kalahati rin naman ay naging sakitin ng ipanganak at hindi nabuhay ng matagal. Ang prinsesang sina Henay. Ang sinaunang tradisyon ng mga taga-Hawaii ay ang pakikipagsama sa kanilang kamag-anak ay tinuturing naman nila na isang pribilehiyo. Ang prinsesang ito ay pinakasalan ang kanyang kapatid na lalaki na si Prinsipe Kauwi Keauli. Samantalang ito naman ay hindi sinang-ayunan ng mga misyonaryo, mga Kristiyano. Nang magkaroon ang prinsesa at prinsipe ng anak ay agad din itong pumanaw pagka-panganak pa lamang. Dahil dito ay hindi na nakabawi ang prinsesa at sumunod ding pumanaw ilang buwan lamang matapos ng ito ay manganak ang prinsipeng si Tsarevich Alexei Nikolaevich. Itong si Alexei ay ang tagapagmana ng trono ng empiro ng Russia. Ngunit nakalulungkot man ay hindi rin naman ang nagtagal ang kanyang buhay. Bunso sa 5 magkakapatid, ang nakatakdang maging hari ay ipinanganak na may taglay na kalagayan na tinatawag naman na hemophilia. Ang mga taong may ganitong uri ng sakit ay hindi namumuo ang dugo sa katawan. Kaya naman napakadelikado dahil hindi maaampat ang pagdurugo kahit pa sa napakaliit na gasgas o sugat. Sinasabi na nakuha ng batang si Alexei ang ganitong kalagayan dahil na rin sa kanyang purong dugo at taglay nito na kanya namang minana. Siya ay nanggaling sa linya ng dugo na si Reyna Victoria. Ayon sa talaan ng kasaysayan na ang purong dugo kung kanilang tawagin ay may ganito lahat na kalagayan at lahat sila ay pumanaw nang hindi maawat ng pagdurugo sa kanilang mga natamong mga sugat. Ito ay dahil taglay din nilang lahat ang pare-parehong sakit na hemophilia. Kaya naman ito nga ang tinagurian na sakit ng mga dugong-bughaw. Ayon sa tala na ang anak ng reynang si Victoria na si Prinsipe Leopold ay namatay dahil sa hindi naampat ang pagdurugo ng utak nito sa edad na 31. Ang kanyang apo naman na si Prinsipe Frederick ay ganun din ang nangyari. Ang kanyang apo sa tuhod na si Prince Waldemar of Russia ay namatay din sa hemorrhage o hindi rin naampat ang pagdurugo. Ang apo sa talampakan nito na si Leopold Mountbatten ay ganun din ang ikinamatay. Ang kakaapu-apuhan nito na si Prinsipe Heinrich ng Russia at 2 pang kinaapuhan nito ay lahat ay namatay nang hindi mapigil ang pagdurugo nito dahil lahat nga sila ay may sakit na taglay na tinatawag nga na ang hemophilia. Lahat sila ay tinatawag na mga purong dugong-bughaw. Si Queen Maria I. Si Maria ay prinsesa sa bansang Portugal. Siya ay naupo sa trono ng ika-1777 hanggang 1816. Ang reynang ito ay talaga namang palagi ang tamang hinala at laging nagwawala. Sa panahon ng kanyang pamumuno, 2 sa kanyang anak
ang pumanaw dahil naman sa sakit na bulutong na hindi rin naman nakatulong sa kanyang mental na kalagayan. Ayon sa talaan ng ito ay maganap, ay madalas itong laging napag-iisa at naririnig na umuungol at umiiyak. Hindi na di umano ito bago dahil bago pa si Reyna Maria ay marami nang naunang namuno sa kanya na may mga diferensya din sa pag-iisip. Ang itinuturong dahilan ay dahil nga hindi na nahaluan pa ng ibang dugo o lahi ang kanilang mga purong dugong bughaw. Ang mga lolo nitong si Maria ay naitala din na may kapansanan sa pag-iisip at mismong si Maria ay pinakasala naman ang kanyang sariling tiyuhin. At isa sa anak ni Maria ay pinakasala naman ang kapatid nito na kanya namang sariling tiyahin, si Elizabeth ng bansang Austria. Isa pa sa listahan ng sinasabing produkto ng pagmamahalan sa loob ng sariling angkan. Miyembro si Maria ng Habsburg na dugong bughaw na pamilya. 16 na taong gulang pa lamang si Elizabeth nang ito ay magpakasal sa kanyang sariling pinsan. Kagaya ng aking ipinaliliwanag, ang ganitong uri ng kaganapan ay normal lamang sa mga hari at reyna ng mga sinaunang panahon sa Europa. Maging ito man ay sa kaharian din ng Ehipto. Kasama sa kanilang pakikiapid sa sariling kapamilya ay ang mga kapintasan na paikot-ikot lamang sa kanilang sariling pamilya. Itong si Sisi ay talaga namang may kalagayan sa pag-iisip na tinatawag na depression. Isa sa pinag-ugatan nito ay ang kanyang pamumuna sa kanyang sariling itsura. Sa tingin ng reynang ito na siya ay mataba, ito ay kahit pahalos mamatay na ito sa gutom. Kalaunan, ang reyna ay pinaslang din ng kanya namang sariling kapamilya. Sa tagal ng panahon at mga pagkalat ng mga bagong relihiyon at maging sa pag-unlad na rin ng siyensya ay mas naging maayos na ang mga nasabing tradisyon. At dahil nga sa wakas, nalaman na ng at napagtanto ng mga dugong bughaw na ang takot nila sa pagkahalo ng kanilang purong dugo ay wala namang talagang magandang maidudulot, ay naging bukas na ang kanilang isipan sa makabago at tamang pamamaraan. Kanila nang pinapayagan ang mga wala naman masyadong mga dugong bughaw na mapangasawa naman ng kanilang mga kapamilya. Ngunit hindi naman ibig sabihin na nawala na ang ganitong kaugalian. Ito pa rin ay nakikita sa mga bansang Africa, maging sa mga bansang Arabo at silangang bahagi ng mundo. Ito ay kahit pa sa ngayong makabago nating panahon. Talaga naman na sa tulong ng siyensya ay napatutunayan na walang magandang maidudulot ang magkakaroon ng purong dugo o masakit mang tawagin ay ang pakikiapid sa kamag-anak, maging ito man ay sa kaharian ng hayop o maging sa ating mga tao. Mga katinagalog, sana po ay nalinawan kayo sa mga magaganap kung ang dugo ng isang pamilya ay nananatiling puro at walang kahalo. At yan ang talakayan natin na akin namang pinamagatan na ang kamag-anak ko, ang mahal ko.